Kamusta pong muli mga tambay? Nagbabalik pong muli si Kamanong po ang inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. Kumentuhan natin si Kamanong. Ito po mga tambay. Na pumutok po itong balita nito noong nakarang araw po. Siyempre po, kilala po natin ito. Yung sinasabing hindi siya bobo mga tambay at mga bobo daw sila. Ito po, na ano ko lang po ito na medyo nasaktan lang po ako para po sa isang abogado na matalino katulad po ni Larry Gadon na magsasabi po na ang kahirapan daw po natin haka-haka lang daw niya o haka-haka lang sa kanyang pananaw. Ito po kasi secretary po ito at advisor po ng uh, property alleviation. Ito po para sa kahirapan to mga katambay. Itong secretary na ito, si Larry Gadon. Pero po sa kabila po ng kanyang, pagiging matalinong tao at hindi siya bobo, abang tingin niya po sa kahirapan po na nararanasan po ng ating kababayan, tayo po mga Pilipino, ang nagtataas ang bilihin, lalo po ang bigas at marami pa. At ganyan din po, tataas na rin po ang kuryente. Kasama pa ang katubigan, pamasahe at marami pang iba, gasolina. Pero kay Larry Gadon, haka-haka lang daw po mga tambayan ang kahirapan po ng taxpayer at ng sinasabing nasa laylayan mga tambay. Baka ito ang sinasabi ni Larry Gadon, haka-haka lang. Baka yung binibigyan po na ayuda siguro na hindi nagtatrabaho at tumatanggap lang na ayuda. Ayun, pwede mo masabi yun na talagang hindi nararamdaman ang kahirapan nun dahil dumarating ang tulong. Lalo yung tumatanggap na, di ba, sa gobyerno. Pero yung mga nagtatrabaho at taxpayer at kakarampot ang kita na 600 plus lang sa Metro Manila at wala pang 500 ang kita sa probinsya, pag doon ka nagtatrabaho, doon mo sabihin na Attorney Larry Gadon na talagang haka-haka lang kahirapan. Di ba? Painggan po natin ang balita. Tambay. Sana ang ating mga kababayan ay patuloy na suportahan ang Marcos administration sapagkat sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niya, haka-haka lang nila yan. Pero ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, the Jollibee, McDonald's, punong-puno. No? Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakarami mga bagong kotse, nakapaka-traffic. Anong ibig sabihin yan? Maraming nakakabili ng kotse, maraming nakakabili ng sasakyan, which means maganda ang ekonomiya. So yung mga nagsasabi na hindi maganda yung pamamalakad ng administrasyon, ano yan, mga dati nang naninira yan. Kaya huwag kayo maniwala sa kanila. Napakaganda ng pamamalakad ni President Bongbong Marcos at napakaganda ng ating tinatahak upang mapaganda ang kinabukasan ng ating bansa at ang kinabukasan ng ating mga susunod pang henerasyon. Yeah, mga tambay, narinig po natin si Attorney Larry Gadon, mga tambay. Si Attorney Larry Gadon ay number 1 hindi bobo. At hindi rin po siya sipsip, mga tama. Hindi po siya sipsip. At si Attorney Larry Gadon ay hindi bulag, mga tambay. Kasi napakababaw naman po pala ng basihan ng pinakamatalinong abogado sa ating bansa. Si Attorney Larry Gadon na hindi bobo at hindi sipsip, mga tambay. Ang pinagbasihan lang niya po ay yung maraming tao sa mall at maraming tao sa fast food, lalo ang McDonald's at Jollibee, mga katambay. Yun doon po siya bumase sa ekonomiya ng bansa at sinasabing hindi tayo nakakaramdam at nakakaranas ng kahirapan dahil lagi may tao ang mall at ang Jollibee at ang McDonald's. Ang tanong ni Kamanong, ilan po ba ang tao sa Pilipinas? Ilan na po ba ang mga Pilipino, Mr. Pinakamatalinong abogado at hindi sipsip na si Attorney Larry Gadon, mga katamay? Mahigit 100 milyon na po ang Pilipino sa ang tao sa Pilipinas. More than 100 million na po, Mr. Attorney Larry Gadon. Para ibase mo lang po sa mall. Ilan lang po ang mall sa Pilipinas? Hindi kakasyang 5 milyon
sa mall sa Pilipinas at sa Jollibee para ibase mo ang buong Pilipino para sabihin mo na hindi naghihirap at hindi nakakaranas ng kahirapan at haka-haka lang. Ibabase mo lang sa mall at dito sa sinasabi mo McDonald's at Jollibee, Mr. Gadon, you know. Baka nga hindi kumasya ang 20 milyon diyan sa sinasabi mo na, you know, na ginhawa ang buhay, mga katambay. Ginhawa at hindi nakakaramdam na kahirapan, haka-haka lang, mga katambay. Pagpalitin po kaya natin ang sweldo ni Secretary Gadon, ni Attorney Gadon. Siya po kaya ang humawak ng sweldo araw-araw, bigyan ng sweldo na 400 plus a day si Mr. Larry Gadon. At gawin niya po yung sinasabi niya po na siya po laging nasa mall at laging umakain sa Jollibee at McDonald's. Tapos meron po siyang asawa, binubuhay, at meron din siyang mga anak na binubuhay at pinag-aaral, mga katambay. At siya'y nangungupahan pa ng bahay. At bumibili ng mahal na bigas. At nagbabayad ng mahal na kuryente at mahal na tubig. At namamasahe pa para pumasok sa trabaho. Yung 400 plus na kita o 500 sa probinsya. Iparanas po natin sa pinakamatalinong tao, attorney sa ating bansa, na hindi bobo at hindi sip-sip, mga tambay. Doon na lang po natin dalhin sa Metro Manila. Ang kita po ng minimum po a day ng Metro Manila ay 600 plus, mga tambay. Yan po ay ibigay natin kay Mr. Larry Gadon. You know, i-budget niya po araw-araw at lagi po siya pumunta ng mall at Jollibee at McDonald's, mga katambay. At sinasabi niya nakakabili pa ng kotse ang mga Pilipino dahil hindi nga nakakaranas ng kahirapan, mga katambay. Sino lang po ba pinagbabasihan ni Attorney Larry Gadon? Baka yung mga ka-level niya, yung magaganda na ang kinikita, magaganda ang buhay, na po pwedeng kumuha ng sasakyan at kayang maghulog. Pero yung kumikita na maraming Pilipino na minimum wage lang ang kinikita sa ating bansa, doon ka magsalita, Mr. Attorney Larry Gadon, na nakakabili ng kotse. Di po ba? Mas maraming Pilipino ang hindi nakakabili ng kotse at hindi nakakapasok sa mall araw-araw at hindi nakakain ng Jollibee at McDonald's, Mr. Larry Gadon. Dahil mas marami pang Pilipino na kumikita ng above, you know, sa minimum, mga tambay. Meron lang kumikita tayong mga kababayan na wala pang 100 piso ang kinikita isang araw, you know, dahil sa sobrang hirap maghanap ng trabaho. Napakahirap maghanap ng trabaho dahil kulang na kulang ang trabaho. Kaya nga ginagawa ng mahal na presidente na sinasabing napakaganda na ekonomiya ng tinatahak ng bagong Pilipinas, lalo ng Pangulong Marcos. Bakit po tayo bigay na ayuda? Kung talaga palang haka-haka lang kahirapan ng ating bansa, wala tayong lubay magbigay ng ayuda sa, you know, sa mga probinsya na pinupuntahan po ng speaker at kasama rin po ang First Lady at kasama rin ang Pangulo. Halos nililibot po ang Mindanao. Kakabigay-bigay po at bigay na ayuda at bilyon-bilyon na po, Mr. Larry Gadon, ang binibigay po ng boss nyo. At kasama po ang speaker. Puro ayuda. Hindi naman pala naghihirap ang Pilipinas at haka-haka lang ang kahirapan ng ating bansa. Bakit tayo nagwawaldas ng bilyon-bilyon para magbigay ng mga ayuda? You know, yung mga assistant ng mga Pilipino sa ating mga Pilipino, kung hindi naman pala, you know, nararamdaman ng kahirapan at nagmamahalang bilihin, ang solusyon nga po magbigay ng ayuda. Taliwas po sa taliwas po sa ginagawa ng Pangulo yung paniniwala at nakikita ni Mr. Secretary Attorney Larry Gadon na hindi bobo at hindi po siya sip-sip, mga katama, hindi po siya bobo at hindi siya sip-sip. Siya po magaling na abogado. Taliwas na taliwas. Bigay halos sa araw-araw, linggo-linggo. Nakikita po natin na talagang bilyon na po ang ginagastos sa pagbibigay na ayuda ng Pangulo. Ang sinasabing bagong Pilipinas. You know? Dahil nga marami naghihirap ng mga Pilipino at kailangan bigyan ng tulong. Pero pagdating kay Attorney Larry Gadon, haka-haka lang lahat yan. Maganda ang tinatahak ng bagong Pilipinas. At pati ang susunod na henerasyon natin, ang sinasabi ni Larry Gadon,
ay makikinabang sa magandang tinatahak po ng bagong Pilipinas. Kaya po, mga kababayan, kung ito po ay tatakbo pong muli, abay, maganda pong iboto po natin ito dahil magkakaroon po tayo ng hindi bobo na mambabata sa ating bansa at hindi rin sip-sip. Napakaganda po magkaroon po tayo ng kung tatakbo po itong muling senador, abay, napakaganda po na meron po tayong isang senador na hindi bobo at hindi sip-sip, mga katamay. Napakaganda po. At talagang nakikita po ni Atty. Larry Gadon na napakaganda po ng sitwasyon ng ating bansa dahil una-una, naging worst airport na nga ang ating airport hanggang saan nahawakan na ng San Miguel dahil worst. At pangalawa pa, ang ating bansa ay ang ating mga syudad sa buong Southeast Asia, ang syudad po ng pinakamataas ang krimen, ang crime index sa ating bansa. Dalawa po ang number 1 and number 2. Manila and Quezon City. 2 taon na pong number 1 ang Manila, mga tamay. 2023 at ngayon pong 2024, number 1 pa rin po ang capital ng Pilipinas, ang Metro Manila. Pero pagdating kay Atty. Larry Gadon, maganda ang tinatahak ng bagong Pilipinas, mga tambay. Walang krimen na number 1 sa buong Southeast Asia at hindi rin worst airport ang ating bansa at hindi naghihirap ang mga Pilipino. Haka-haka lang lahat yan, mga tambay. Kaya kung tatakbo si Larry Gadon, unang-unang boboto si Kamanong, mga tambay. Dahil gustong-gusto ni Kamanong na walang bobong politiko at walang sip-sip at hindi sip-sip na politiko, mga katambay. Kayo na lang po ang makapagsasabi dito po sa napakagaling nating secretary na si Atty. Larry Gadon. Muli po, si Katambay Manong nagpapasalamat po at medyo natuwa si Kamanong dito po sa pahayag ni Atty. Larry Gadon tungkol sa ating bansa na talagang walang nakitang kahirapan si Atty. Larry Gadon. Haka-haka lang po natin, mga tambay lahat. Haka-haka. Muli po, ingatan nawa po, mga tambay at paalam po muli. Magbabalik po tayo muli. Mga antay-antay po. At maraming salamat, mga tambay. Bye-bye!